Hi there mga beloved yung soulmates, kamusta po kayong lahat? Nandito lang po yung lingkod Renzo Tarot Channel para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates na laging nanonood at nakaabang mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo. Ating reading po na pagsasamahan ngayon ay reading for Chinese New Year 2026 para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Capricorn. Okay, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. This is for you. Alamin natin ang iyong kapalaran, mga dapat asahan sa paparating na Chinese New Year 2026. Year of the Fire Horse. Ang Chinese New Year po natin is on February 17. Isang linggo na lang po. And I'm wishing you all the best for this year. Sige, kunin na natin, Capricorn, ang isang pong barahan. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit, and cards, please, for Chinese New Year reading for Capricorn. Kapag bago po kayo sa ating channel at nagustuhan niyo po ang ating reading, ay huwag po kayo mahiya mag-comment, nagbabasa at nag-reply po ako sa mga comment. At the same time, like, share po at subscribe po our channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta. I hope and I pray na sa mabuti po kayong kalagayan. You're healthy, you're safe, and you're happy. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit, 4 cards, please. For Capricorns. Again, last 2 cards. Capricorn, your 10 cards are now complete. So, wag nating patagalin pa to because I know that you're so excited for your reading. Sige, alamin niya natin. Chinese New Year 2026, Year of the Fire Horse, reading for Capricorn. Let's begin with King of Swords. So, expect a more dominant. So, ikaw ito Capricorn. Because year 1 tayo ngayon sa numerology 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6 is 10, 1 plus 0 is 1. So, this will be a very dominating year. At the same time, Fire Horse. So, I can see here na parang Capricorn, this is not a bad thing. This is a reminder for you, ha? Kasi Capricorn, baka mamaya sa pagiging, I'm not saying dominante kayo. What I'm going to say is with this King of Swords, baka mamaya parang maging bossy kayo, parang kayo yung maging masunod-sunod, parang gusto nyo masunod kayo. At baka misinterpret ng mga tao. Kasi this Year of the Fire Horse, it will bring so much, instability in terms of emotions. Isa sa magiging problema ng mga tao ngayon sa taong 2026 is kung paano i-handle ang kanilang emotion. Kasi kapag hindi nyo ma-handle, Capricorn, ang inyong emotion, baka ma-misinterpret ito, baka mag-cause ng trouble, it will steer confusions and miscommunication. Okay, so mga Capricorn dyan na medyo maganda ang katayuan sa buhay, if you're a leader, if you're a boss, if you're a manager, at the same time sa family members, friendship, partnership, please learn how to discipline, how to manage your emotions. Kasi ito yung nakikita natin dito na baka mamaya mag-cause ng problema sa'yo. But all in all, you don't have a problem in other aspects, stability. So, ito yung energy nakikita ko dito. Just need to handle your emotions properly. Okay, Capricorn? So, ayan. So, we have your Tower card. So, you really need to work on that thing. Okay, kasi sabi ko nga baka mamaya kung hindi mo maayos yan, baka madala ka ng bugso ng damdamin, hindi mo mapigilan. Here's a Tower card about ending. I'm not saying literally naman baka mamaya mauwi sa marahas at may mamatay, no? So what I mean is baka mamaya, for example, sa relationship, baka mamaya hindi kayo magkaintindihan dahil parang pinairal mo talaga yung bugso ng damdamin mo. So baka mamaya magkaroon ng miscommunication, masayang ang lahat ng pinagsamahan niya. It will mag-result ito sa breakup. Sa trabaho, baka matanggal ka. Okay, baka mapaalis ka, baka sa partnership, sa business partnership, o kung ano man yan. So that's why, here, you're being advised this year, please, kung baka mamaya mga Capricorn ang ginagawa yan, be gentle. Be gentle in talking and communicating and dealing with other people kasi napaka-importante ng pagiging mahinahon. Hindi sa lahat ng oras ay papairalin natin ang ating emosyon. Baka mamaya mag-cause yan ng problema and of course, hindi maganda kapag may matapos or mawala. Okay? So, High Priestess. So, I can see here na Capricorn, aside from being guided, aside from being divinely protected, kasi parang Capricorn, you're a karmic sign also, di ba? Alam niyo yan. So, kahit hindi kayo gumaganti sa mga taong gumagawa sa inyo masama, the universe is doing its job para iganti kayo. But I can see here
is that since you are aware, baka mamaya gamitin mo pa yung idea na yan na, okay lang na parang ganito kasi I know in myself na kakarmahin naman kayo. It's because I am protected, divinely protected. Okay, the universe is telling you it's a big now, Capricorn. Actually, kapag divinely protected nga tayo, pag alam natin sarili natin na we are a karmic person or na ganyan ang ating may special gift tayo na ganyan, actually, dapat hindi natin yan pinagyayabang o sinasabi. Hindi natin pinagkakalat. It's like, parang ginagamit mo pa siya sa, for your fame or whatsoever na para for people to admire you. No? Capricorn, also, that's also one thing na dapat mo matutunan. Just you need to keep it yourself. And gamitin to sa maayos. Kapag may gift ka sa ganyan, sa spirituality, pag may gift ka sa ganyan, visions, o kung ano man yung tarot reading, marunong ka, it's like you have a psychic ability, spirituality, gamitin to sa maayos. Tumulong sa kapwa. Okay, so here, yun yung reminder ha, baka mamaya gamitin mo pa yung talent mo sa pagyayabang or para makagante or para gamitin ito sa masama laban sa tao na yan. So, that's a big no, Capricorn. Babalik sa'yo yan, magbabounce back sa'yo, maniwala ka. So, here we have the Page of Swords, Steel. Okay, this is your nature, Capricorn. Expect, Capricorn, na magpapatuloy ang pagiging confident nyo, walang makakapigil sa inyo. Sabi ko nga, hindi na kayo nauuto, namamanipulate, hindi na kayo na basta-basta naniniwala sa mga drama ng ibang tao. Here you are, you do your own discernment by your own research, by your own things, okay? At inaalam mo muna lahat, so hindi ka na basta-basta nagpapauto. So here you are, it will continue manifest in your life. So di na magugulat ang lahat kung bakit ganyan ka. Capricorn, ganyan talaga yun. But you know it in yourself na hindi ka naman masamang tao, hindi ka naman mataray, hindi ka naman mayabang. But that's how you act kasi. But that's a good thing na mas nalaman na nila yung katotohanan na kung paano mo ipakita sa community o sa ibang tao yung pagkatao. But you know it na hindi naman masamang intention mo. You're just doing it for you not to be manipulated para hindi ka na magamit, hindi ka na maloko. Okay? Capricorn, full of confidence, full of, punong-puno ng tapang, courage, at hindi na basta-basta natatakot. Ooh, very interesting. Capricorn, this is a reminder for you, for the universe. This full card signifies enjoy yourself. Enjoy the moment. Baka mamaya na-stress ka sa kakahanap ng mas maraming pera, kakaipon ng maraming pera na hindi naman talaga. Yes, it will be a big help for you, for your family, and for the future. But hindi sa pera dapat umiikot ang buhay natin. It also involves charity. It also involves doing good, and especially sa kapwa natin. Baka mamaya nawawalan ka na ng time para makipag-socialize. Nawawalan ka na ng time para banding ng mga family members mo sa kaka-busy mo sa trabaho, sa kakahanap, kakaparami ng pera, kaka-multiply ng assets. Capricorn, this full card, the universe is sending you a message to enjoy your life as of the moment. Have time for break, 1 week, 1 month na leave. So, you need to recharge kasi nadidrain ang energy mo. For you to be happy, for you to find the contentment na hinahanap mo talaga, na hindi mo mahanap sa pera o marami ka ng pera, please have time to reflect on yourself. Mag-break ka muna, pumunta ka muna sa beach, mag-travel ka muna dyan. Sa pag-iisa mo, makikita mo, madidiscover mo ang lahat at marirealize mo na, ganito pala. And then, of course, you will recharge and you will gain the energy that you lost. Okay? Before we continue, I hope na nasusundan nyo at nagugustuhan nyo, naka-resonate kayo sa ating reading. Mag-comment po kayo, like, share, and of course, don't forget to subscribe. Let's continue, Capricorn, with Emperor, King of Swords. So, Capricorn, I can see here na talagang, aside from being divinely protected, sinasabi ko nga sa inyo, you should know, or you should learn how to work or balancein talaga not only your emotions. Kasi parang nangyari dito, ang dating kasi, wala ka namang intention, pero ang dating kasi sa iba, parang nayayabangan sila sa'yo. Kasi nasa mabuting posisyon ka eh. You have everything. Siguro may mga Capricorn dito na maganda ng buhay, mayaman, very powerful. You have the powers, like you have the connection, but still, parang binago ka kasi, or parang gano'n, ng sitwasyon. That's why, ang nakikita ng tao sa paligid, parang medyo tumaas din ang tingin mo sa sarili mo with this Emperor card and the King of Swords. Please, Capricorn, mag-reflect ka kasi baka mamaya sa feeling mo okay lang yan, pero hindi na maganda yung dating sa ibang tao. Arrogance na nakikita natin dito. Huwag kayong magalit sa akin, ha?
At least ginaguide ka kasi sinasabihin kayo. Bahala kayo. Kung mapikon kayo, then leave this video and pwede nyong huwag na kayo manood. But I am telling you, at least natutulungan ko kayo. I can see her arrogance or parang nami-misinterpret lalo ng mga tao sa paligid mo yung katayuan mo ngayon. Although hindi ka naman ganyan dati, but biglang naging ganyan. Oh, yan. That's why there are some people na wishing bad or wants na nag-wish na sana bumagsak ka or parang bumalik ka sa lupa or sa lusa. Kasi nga parang malayo na sa dating Capricorn na kilala nila. That's why here you are parang, ayan, pinag-uusapan ka, ginagawan ka ng issue, may mga drama-drama sa paligid na hindi mo pala alam, na hindi mo naman kasalanan, hindi mo naman ginawa. It's because siguro nakita lang nila ang dating mo and how you act, how you talk, how you speak, and especially in how you deal with other people. Siguro minsan nawawalan ka na ng puso sa kapwa mo sa sobrang paghahangad mo or pag ano mo ng pera o kung ano man. So that's only a material thing. Capricorn, sinasabi ko sa inyo. The best thing is kung paano tayo makikipagkapwa. This is very important. That's why hindi ka na magtaka. Don't be surprised kung merong mga tao na parang malungkot. It's like may hinanakit sa'yo. Okay? Ooh. So, Two of Cups, this is partnership. So, this is collaboration. So, Capricorn, I can see her because andito sa High Priestess. Kung ako sa inyo, do not consider any partnership as of now o collaboration. Tama na muna ang meron ka. Huwag na muna mag-branch out. Huwag na muna magbukas. Huwag na muna mag-consider ng ibang side hustle kasi nakikita ko dito with the High Priestess parang ano to parang patibong. It's because maybe gagawin yan, i-offer yan, or darating yan for you. Baka maging trap yan. Okay? Be contented na muna sa kung anong meron ngayon, but these Two of Cups, nakikita ko baka mamaya may mag-offer sa inyo, may lalapit sa inyo about something. If you ask me, and if the energy that I can feel with this card is, this is a big no muna, Capricorn, tama na muna, be contented. Mag-relax na lang muna, makontento na muna sa kung ano meron ka, enjoy mo na muna ang sarili mo. Okay? So, Ace of Pentacles, so ayan, sabi ko sa inyo, okay naman yun. In terms of kaperahan, you have stability. This is a big amount of money. Sabi, marami na kayo naipon, marami pa kayong darating. Kung ano man ang business na meron ka na ngayon, magiging maganda ang flow niyan. Sa trabaho, magiging okay naman. So you don't need to worry about everything. That's why sabi ko mag-settle na muna. Tama na muna. Kasi baka ma-overwhelm ka, parang hindi mo na nalalaman sa sobrang dami. That's why na-apektuhan yung emotion mo. Hindi mo na nakokontrol. Nagiging masungit ka na, or baka mamaya parang kung hindi mo nakokontrol ang emotion, nakakasakit ka na sa okay? Dahil lang sa pera o kung ano man. So, still, in terms of finances, you are a very good position. Walang question, walang pwedeng mag-question sa'yo. Marami kang pera, marami kang resources with this Ace of Pentacles. But you just need to settle. Okay? Lay low na lang muna, Capricorn. Okay? Actually, hindi ka naman mag-worry kasi kahit ilang taon ka pang hindi magtrabaho, sapat na yung mga naipon mo. Tapusin natin tong Chinese New Year reading mo with 10 and last card of you. So, yan. Tapat sa World card. So, may mga good news pa rin parating. Siguro, ito sa mga investment mo, sa mga pera mo, sa career-wise. So, that's why. Hindi ka naman mag-worry eh. Okay na katayuan mo, Capricorn. The bottom line of this reading, sinasabi ko lang sa inyo, is like, work on your emotion lang. Please, huwag padalos-dalos sa mga salitang bibitawan. Huwag padalos-dalos sa bugso ng damdamin. Baka mamaya, hindi mo alam makapanakit ka. Hindi mo na ibabalik ang mga salitang bibitawan. Please, kung kaya, habaan ng pasensya. Kung kaya ikaw magpakumbaba, please, Capricorn, I'm telling you, this year is not an easy year. Lalong-lalo na very heightened ang emotion this year kasi fire. It's like a burning emotion. Kapag nag-clash ang dalawang apoy, anong result? Of course, it will explode sa sabong ito. Okay? I hope nasundan nyo, naintindihan nyo napakalinaw ng ating reading. I hope and I pray na maraming nasa side ng Capricorn ang makaparin nito ngayon. At kapag nagustuhan nyo, like, share, comment po. And of course, kapag hindi pa ka nag-subscribe, ang hingin kong bayad sa inyo ay mag-subscribe po kayo. Mag-iingat po kayo lagi hanggang susunod na reading nating pagsasamahan. God bless us all.